mission agency nga sa kanhi si Pastor Nonoy og Phoebe atong misyonaryo sa Pabue. Apan gidala sila sa Ginoo diri og nalipay ako nga ni sila diri karon aron nga mohagit kaninyo sa pagpadala og misyonaryo sa laing nasod. Og 12 ako katuig sa Pabue human ako naghawa sa simbahan nga akong gipastoran sa Tacloban sulod sa mga 26 years siguro unya dawat na ako ang hagit sa Philippine Association of Baptists for World Evangelism ingon nga presidente og mao kini ang atong mga misyonaryo nga nag-aalagad sa Ginoo sa Thailand, Cambodia o Papua New Guinea o medyo gamay-gabay na lang sila. O nagahampo kita nga dunay mga bag-o o mga batanon pa nga mga mo dawat sa hagit sa Ginoo sa foreign missions. O mo ni siya ang atong timaugma, ang akong assignment, thriving at home family. So actually, ang Rayos family is really from Balay-Balay. Og niadtong Holy Week, April 17, mianhi kami. Og nag-reunion kami sa mga family. Og inyo na-notice nga, sobra na mi happy na mi moabot og 500 ay nga mga parente sa mga Rayos clan sa 8 ka mga igsoon sa akong papa. So pwede na mahimog simbahan o sa association di ay no dagan na kayo og morning anak ang kamanggulangan nilang namok and then morning ang ikaduha morning ang akong family sa akong amahan nga si Manuel og si Vicente Rayos. So morning siyang mga igsoon di na lang nako tason pero naanay mga grandchildren sa Rayos clan og naghatag akong mensahe sa among reunion building a strong Christian family og kinahanglan nga anay Ginoo ang leader believer og ang paghigugma na agud pirmi diha sa pamilya og mao ni ang akong family karon gihatag sa Ginoo na ako'y 3 ka mga anak 2 ka mga apo pa og sila naa sa pag-alagad sa Ginoo og naa kami karon sa Tacloban og base unya kadtong mga mo-attend sa Biennial Conference masusin ninyo ang Tacloban City og makaduaw pud mo sa San Domenico Bridge og sa MacArthur's Shrine. So mo ning akong family og nagpasalamat ako sa Ginoo kay ang akong family kaming tanan naa sa ministry. So ang akong kamagwangan pastor sa Gimaras, ang ikaduha, akong assistant sa Pabue, o ang ikatulo, mao nang nag-aalagad sa Ginoo sa Don Baptist Bible Institute, ingon nga usa ka Dean of Women. So by God's grace, we are all serving the Lord and we really thank God for that. Pero karong buntaga, mao ning akong mensahe og very familiar kaayo nga verse og atong basahon palihog aron nga makapag-participate. Pwede na magtindog ka jot og atong basahon kini nga bersikulo. Okay? 1 Corinthians 15:58 ready begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Our Father, we thank you for the reading of your word, and we pray that your word will find a place in our hearts so that when we go out from this hall, we are never the same again. Ug amo kining himuon ang hagit to always abound in the work of the Lord, knowing that our labor in the Lord will never be in vain. Help your servant as he delivers your word before us this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede na kamo magalingkod. Always abounding. A very
sa ulo siguro nato ni nga bersikulo no sa 1 Corinthians 15. Dili ko gyud malimtan ang akong mga ginikanan nga matinumanon sa Ginoo, matidud-anon sa Ginoo. Kay sa gamay pa ko, kada buntag, kaadlawon pa, ang akong papa, ang akong mama, mumata na sila sa kaadlawon, magkanta sila, nag-juwit sila, kay maayo mo sila magatingog. Kantahon nila ang kanta nga permi na ako madunggan every morning, early morning, ang pulong sa Diyos matinumanon, nagapadayon sa gihapon. Bisan magunob ang kalibutan, ang pulong sa Diyos kasaligan. Kada buntag, yan na pa ilang ginakanta ka na bitang constantly abiding, ingon nila, pabilin kanunay sa Ginoo, pabilin kanunay sa pagtuo, dili ko niya talikdan og biyaan. Kana siya nga kanta ba? Di ko ginamalintan og miturok sa akong hunahuna og mipilit sa akong kasing-kasing. Nga kini nga kanta, nga pirmi na akong madunggan, wala lang nila nigikanta kundi ila kini kinabuhi. O kini nga bersikulo nga atong gibasa dinhi karon buntaga, tinuod sa ilang kinabuhi that they are always abounding in the work of the Lord until sa ilang katapusang ginhawa o hangtod sa ilang kamatayon. Akong papa, siya to'y pag bunal sa napa man to sa una ay kung diha katubitang ginabunalan aron mo simbang mga Kristohanon. Siya to ang in charge sa sementeryo na agad imamatay sa ito ay atuan. Di consideri sa Bethel Baptist Church pila ka tuig. So, niya ako karon diri sa inyong atubangan, produkto ako sa pagkamatinud-anon, pagkamatinumanon, pagkamainampuon sa akong mga ginikanan. Tungod lang gyud sa grasya sa Dios. So hagit kinis mga ginikanan. Nga kung mag-ampo kamo sa inyong mga anak, ang Ginoo magalihok sa ilang kasing-kasing. O kini nga pulong abounding, actually, gihubad kini sa pipila ka mga bersikulo sa other translation, outstanding, excelling, mao na siyang paghubad, enthusiastically, mao na iyang mga translation, and then give yourself fully, ihatag ang kinatibuk-an nimo sa Ginoo, do your work well, himuha ang pinaka-best, og nindot gyud sa atong sinultihan, magmakugihon kanunay. May na atong doon na tayo sinultihan ba sa mga Bisaya, bisan hinay basta kanunay. Dugay na magkustakloban, mga 1986 ko nagsugod dito, hangtod karon. Dugay-dugay na no, so ang akong sinultihan, waray nagyod. Waray na pugko karon, kaya wala naman ko'y buhok. Ako ipakita sa inyo ang sinultihan sa waray sa kini nga bersikulo. Mo na iyang translation, ingon diha sa waray, sanglit hinigugma ko nga mga kabugtuan mga igsuon na siya. Tindog kamo nga madig-on, nga diri nababantad. Dayuday, pag maduruto kamo induro. Ang sa ato ng induro, Yamaha man na siya, di ba? Dito sa mga waray area, tanan nga mga motorsiklo, ang ilang tawag, Honda. Bisag Yamaha, Honda na siya. Bisag Kawasaki, Honda na siya. Magsakay ka gani motorcycle, unsay gisakyan? Honda. Pagtanaw mo, Yamaha man di ay. Tanan nga mga sakyanan, tawag nila dito, auto.
Bisag kagang-kagang ng imong sakyanan, auto ra nagihapon dito. So kung magsakay ka paingon sa Samar, bisan og kanang truck, tawag nila dito auto. Gwapo no? Niya kay sa una, ang una nga nagbaligya dito kanang Kabo, Caltex man. Tanang Kabo, Caltex. Ang ila dito nga sa ato saman sa ila ha. Ang ila dito nga kamo, kam. Ang ila kita, kit. Ang ila nga kini, kin. Kulang-kulang. Gadali sila, sulti. Sumuna na naato'y panahon nga na nagbaligyag, do not ba? Ingon nila, do not come. Do not kamo ba? Do not come, do not come. Ingon sa nangutana, ano it? Unsa na? Do not eat. Murag katawanan pero makalingaw. Pero patsada baya kung sa ato pa. Ingon diha, magduruto kamo induro ha iyo pag-alaga da Ginoo, ha buruhaton ang Ginoo, kay sayod kamo nga diri good makakarag an iyo pagserbi ha iya. So, kamo mga muadto sa Biennial Conference, basig mo ingon mo, gitudloan mi ni Pastor Ayos nga ang ha, sa. Ingon ka, palita ko piphi, dili, Pepsi ra gihapon na siya. Ayaw na lang palitog Pepsi, Coca-Cola na lang kay parehas lagi hapon o orange. Ingon pa nila dunay tulo ka klase nga Kristohanon karon. Dunay gitawag nga carnal Christian. Kristohanon siya pero kalibutanon ang iyang kinabuhi. Simba siya purag birhen pagawas murag sigbin. Dunay gitawag seasonal Christian. Now do you see, now you don't. Kita nimo karon sunod wa na pod. Pero dunay usa ka Kristohanon nga mao kini ang description sa 1 Corinthians 15:58. He is not carnal, he is not seasonal, but he is a missional Christian. Usa siya ka missional nga Kristohanon kay he is always kanunay siya nag-aalagad sa Ginoo bisan unsang sitwasyon sa iyang kinabuhi. Unsa nga klase ikaw nga Kristohanon diri sa Bethel Baptist Church? Carnal, seasonal, or you a missional kind of a Christian? Now, why should we always abound in the work of the Lord? Ngano? Let me propose to you this morning. In order for us to always abound in the work of the Lord, we need to know and understand the valid reasons behind it. Nga usahay man gud wa nato mahibaw wa nato masabti ngano nga moalagad ta si Ginoo nga adunay gitawag nga kadasig kalipay. Og magpadayon nga kita mahimong missional kind of Christians. Dili kita seasonal, dili kita carnal. Wa man ta kasabot. Wa nato masuta, wa nato masabti ang kamatuoran nga gisulti diri sa 1 Corinthians chapter 15. Busa kung tan-awon ninyo ang 1 Corinthians 15, nagsugod kini siya sa word nga therefore, right? Busa. Ingon pa sa usa ka magsusulti, every time you read the word therefore, find the reasons why is it therefore? Why is it therefore? Unsang hinungdan ngano ga gisulat kini sa biology may gani kag therefore conclusion, right? Tapusan na ba sa imong experiment? Sa bibliology is the content of the message. Ang iya nga context. Unsa man ang kinatibuk-an nga kamatuoran nga gitudlo ni Apostol Pablo nga may kalabutan sa 1 Corinthians 15:58. Ngano man nga magmandidasigon kita sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa kamatayon o hangtod sa iyang pagbalik. Why?
Doon ay tulo ka mga dagko nga kamatuoran nga ako ang i-share kaninyo karong buntaga. Limitado ang atong oras, pero ako kining humanon sa before human ang atong service. Una sa tanan, sa verses 1 to 11, makita nato diha ang kaluwasan nga atong nadawat, pinasikad lang gyud sa grasya sa Dios. It is simply because the grace of God for our redemption. Verses 1 to 11. Giisgutan na ni Apostol Pablo diha ang grasya. Kanunay niya gigamit ang grasya sa Dios. Nga tungod sa grasya na luwas kita. And so usa sa mga motivation nga ano nga mag-alagad kita nga always abounding because of the grace of God for our salvation. Giluwas kita sa Dios. Unsay basihanan sa atong kaluwasan? Una, ibase ang atong kaluwasan sa good news of our incarnate Savior. Gibase sa pagkatao ni Jesus. Sa Juan 1:1 o 14, mabasa nato siya diha nga ang manluluwas nato, no? Nagpakatao. Gilubong, nagpatao, namatay, gilubong, nabanhaw. Ug salamat kita sa Ginoo kay ang atong ginasimba, ginaalagad, buhi nga Dios. Dili patay. Mo nagakanta kita sa kanta, He lives, I serve a living Savior. He lives within my heart. Our salvation is based on the incarnate Savior. Secondly, it is also based on the infallible scriptures. Verses 2 to 4. Ingon diha, kanunay ginabase, sumala sa kasulatan. Sumala sa pulong sa Dios. Mao na nga gitawag kita nga mga Bible-believing Christians. Kaya nagatuo kita sa pulong sa Dios. Dili kita pareha sa uban nga moingon, kung unsay akong namatan, mao akong pakamatyan. Mao man ang imong pagtuo sa una, di ba? Dili. Kung sayob, ayaw. Ibasi sa pulong sa Dios. Mao kana nga ang simbahan na-establish ang Bethel Baptist Church tungod sa mga tao nga nagdalas pulong sa Dios diri 96 years ago. Hapit na dahil mag 100 years ang Bethel Baptist Church. Ingon pa sa nila, doon ay tulo ka klase nga members sa church. Doon ay gitawag nga pillars, pioneers. Kinsa diri ang ni ana 96 years ago, taas inyo kamot. Wala na siguro to na sa langit. Pioneers. Mga nanguna, doon na po'y mga tiyawag, caterpillar of the church. Now you see, now you don't. Pilar, caterpillar, ikatulo, pipi o pilar. Unsa man ni sila, mga nagalingkod, nagasimba, pero wala sila ginahimo. O naingon sa mga Ilonggo, P Christians, ungko, pamati, puli, pasaway. Hinaot pa wala diri sa ato nga mga gitawag caterpillar, now you see, now you don't. Pilar kundili, kita mga pioneers na kita gitawag contributions sa paglambo sa atong iglesia. Nga gikan sa una hangtod karon, ana pa kita. So our redemption does not only have strong basis, but our redemption has spiritual benefits. Doon ay mga bunga ang atong kaluwasan. Doon ay resulta sa diha nga atong nadawat ang grasya sa Dios. Gituuhan nato si Kristo Jesus nga atong personal manluluwas, gidawat nato ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing, doon ay bunga. Doon ay epekto. Doon ay resulta sa imong kinabuhi. O kini gipamatud-an ni Apostol Pablo sa iyang kinabuhi. Nasayod kita sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Apan una sa tanan,
ang epekto sa atong kinabuhi mga igsoon, we are now holding firmly the word of life. Ato nang ginakuptan ug maayo ang pulong sa kinabuhi. We are now holding firmly the word of God sa atong kinabuhi. Muna ingon sa John 8, ako na lang isulti, holding firmly. Philippians chapter 2:15, holding forth the word of life. And then si Salmo nag-ingon, thy word have I hid, I have hold in my heart, that I might not sin against thee. Ang pangutana, are you saved? By the grace of God, are you holding firmly the word of life in your life? Secondly, honoring fervently or faithfully God in our walk of life. But pasabot ni ini, nga kung ikaw nagdawat sa Ginoo, dunay kausaban ang imong kinabuhi. Nga dili ka lang maora gihapon. Si Apostle Pablo ato makita from a persecutor into a preacher, from a proud hypocrite Pharisee into a humble apostle, hard-working servant. Mga igsoon, kung natabo kini kang Apostle Paul, pwede sab kini mahitabo kanimo. Kaya nga imong gidawat ang grasa sa Dios, dili ka na maora gihapon. Nagatubo ka sa imong Christian life, og imong ginakuptan ang pulong sa Dios og nagaalagad ka kaniya nga matinud-anon og malipayon hangtod sa katapusan nimong ginhawa, because of the grace of God of our salvation. Secondly, the power of His resurrection. Verses 12 to 20, walang natin oras sa pagbasa ni Ana, kaya medyo taas kini siya, 1 Corinthians 15. Pero ngano nga mainiton kita sa pag-alagad, dili lang sa grasya sa Dios, sa iyong gahom, sa iyong pagapanhaw. And last week, natanaw na ako sa inyong online nga nag-repeat performance mo sa resurrection of Jesus Christ. Di ba? Mo nang nag-decide ko nga mo ani akong iwali kay medyo presko pa sa inyo ang inyong nadunggan, inyong gikanta. Mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus, and ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus gahom. He was resurrected from the dead. And ang iyang pagkabanhaw doon ay gitawag ng mga convincing proof. Unsa man ang mga pagpamatuon. Number 1, Jesus appeared to numerous people in different places. Nagpakita siya. In fact, 500 at the same time, nagpakita siya. Can you imagine? Ingon sa ubang mga nag-deny, nagsalimuang lang to sila. Kasabot mo salimuang. Can you imagine ang 500 people were hallucinated at the same time? Ito ka ba na? Dili. Pwede usa. But He appeared to numerous people. Secondly, He personally acknowledged that He was alive. Siya gud mismo ingon, nabanhaw ako, tan-awang akong kamot, tan-aw akong kilid, I am alive. Buhi ako, wala akong magpabilin sa mga pinatay. Unsa pa? Of course, He purposely ascended alive into heaven. Wala lang siya mapakita, mikayab siya. Ug miingon siya, mubalik ako sa pagkuha kaninyo. Jesus' resurrection is the power to live our lives for Him. That's why somebody said, it is the capstone of Christian faith. Mao kining nagapalig-on sa atong pagtuo, nagapugong ka nato sa pagpakasala, o nagahagit ka nato sa pagpadayon sa pag-alagad kaniya. It holds our belief stronger and helps us to behave better. It is the capstone
of our Christian faith. Secondly, it is a climax of Christianity. Ano sa man pasabuti ini, climax. Pareha sa film or story, kung magbasa kag libro, no? Pagsugod mo basa, nindot. Sa middle na murag kapoy man, kataas ba? Anya imong basahon, katulad katapusan. Kaya tuwa dito ang climax, pareha sa salida. Ang climax sa salida, tuwa sa katapusan. Kaya nga naman, ang climax naghatag og thrilling. It gives us the thrill. That's why Christianity will be a tragedy or tragic story if Jesus Christ has not been risen from the dead, and we believers are still the most pitiful people in the world. Christianity is the most exciting and the most thrilling story ever because it brings happiness, hope to the lost world. Morning ginadala nato sa mga tao. Morning atong ginadala sa mga missionary nato sa foreign lands. The most exciting story that Jesus is alive. It makes our Christianity complete. Kompleto na. Kaya kung wala nabanhaw si Jesus, walay pulo sa iyang kamatayon. Di ba? Ako lang napakita sa inyo. I will go to the last and final. Ngano nga magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Dili lang tungkol sa grasya sa atong redemption, the power of His resurrection. But finally, because of the promise of God for the surety of our rewards. Verse 57, therefore, my beloved, ingon diha sa verse 57, thanks be to God for His, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Walay Kristohanon unta nga perde. Wala untay Kristohanon nga backslider. Nga naman, ingon sa Bible, we have the power of His resurrection. We are victorious. And because we are victorious, there is value of serving Him. Because every service we do, any amount we give, everything that we are doing for the Lord will surely be rewarded up in heaven. Dili usik ang imong pag-alagad, unsa man na diha. Ang imong paghatag, pipila man na diha. Kung sa imong contribution sa simbahan is not wasted. In fact, it is the best use of your life and your time. Because kung dili kay reward sa Ginoo diri, dili kay appreciate dinhi, sigurado dito sa langit. Dili ka malimtan sa Ginoo, di ba? And challenges for you and I this morning. Unsa may challenge nga akong ibilin sa inyo karong buntaga. Number 1, rejoice for the grace of God for your free salvation through Jesus Christ. Rejoice. And so because of that, keep thanking God for saving you. Lord, salamat. Gikakanta kita, thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great salvation so rich and free. Na kay mga pag-antos, think of your salvation. Keep thanking Him. Secondly, rely on the power of Christ's resurrection for constantly transforming you. Wala ka lang giluwas, giusab ka niya. Gikan sa imong kaluwasan, hangtod karon, dili ka maora gihapon. So what then? Keep testifying. Keep testifying about God for satisfying you. Sultihan natong uman. We are witnesses. Maunang focus sa PABUE, Philippine Association of Baptists for World Evangelism. The harvest truly is plentiful, labors are few. Keep testifying. And finally, rest assured. Rest assured of God's sure promise of eternal rewards for laboring for Him.
rest assured that your labor for Him will never be in vain. And so what? Keep toiling. Toiling means trabaho. Ang word diha nga labor sa original ingon sa mga writers. Kana bitaw nagtrabaho ka, paningot kag maayo. Unya kapoy ka na kayo. Wala na kusog. Mo nang meaning diha nga sa imong pagtrabaho you're exhausted. And yet, sa imong nga kakapoy, you're enjoying because you're laboring for the glory of God. And I have experienced that for the last 46 years. By the way, nag-graduate ko sa Dawn 1980, and this is now my 46 years in the ministry. Many times, maingon ko, Lord, I give up. But when I remember this verse, when I recall my parents, when I see pastors and workers who are still serving, even though naa pa sila sa dako ng edad, that is, murag kapoy na, but they're still serving the Lord. So therefore, commit to be an always abounding follower of Jesus Christ. Connect your life to the resurrected Christ so that you will be wholly saved and fully satisfied and continually abound always in the work of the Lord. And you know what? Ang sikreto of always abiding, always abounding is simply always abiding in the Lord. John 15, when you are abiding in the Lord, always, you will always abound in the work of the Lord. Abounding in the work of the Lord is just the byproduct of our intimacy with the Lord. It is my prayer that Bethel Baptist Church will keep on abiding with His Word so that you will continually abound in the work of the Lord. Let's pray. Our Father, salamat sa imong pulong na among na pamalandungan karong buntaga. Hinaot pa nga mangita kinigluna sa among kasing-kasing nga kami nga mga linuwas sa imong grasya na among naangkon ang gahom sa pagabanhaw ni Jesus. Walay rason nga dili kami mag-alagad kanimo nga matinud-anon matinumanon hangtod sa among katapusang ginhawa o even hangtod sa imong pagbalik. Nagampo ako sa imong panalangin sa matag usa ka namo karong buntaga diri sa Bethel Baptist Church. Ini akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.